Kamusta mga kuys? At natapos na rin ang trade drama sa Portland at atin namang kilatisin kung anong mangyayari sa kanilang kupunan matapos ang Damian Lillard era. Konting katanungan, talaga bang masasabi nating rebuild? Kung rebuild ba talaga, kung di naman posibleng maging nasa bottom teams ng win-loss record ang inyong kupunan? Matapos ang trade ni Dame papuntang Bucks, ang Blazers ay nakatanaw sa isang multi-year process sa NBA lottery na kung saan inaasam nilang makakuha ng generational talent at makapasok muli sa playoffs. Ngunit nung maitrade rin nga nila si Drew Holiday papuntang Boston Celtics, mukhang nagkaroon ng mas magandang posisyon ng Blazers, hindi lang sa hinaharap, ngunit para sa kasulukuyan rin. Ito ang mga player at draft pick swaps na nakuha ng Blazers na akala ng lahat ay papunta na ito sa Miami. Yang mga draft pick ng Bucks ay paniguradong magiging maganda para sa Blazers kung magdedesisyon si Giannis na umalis ng Bucks at i-trade na rin si Malcolm Brogdon para sa mas marami pang assets. Sa ngayon, nakuha ng Blazers ang dating number 1 overall draft pick at isang potential franchise cornerstone na si DeAndre Ayton. Isang 25-year-old na athletic freak na pwedeng maging defensive player of the year na si Robert Williams. At isang solid sharpshooting at locker room leader na si Malcolm Brogdon na siyang reigning 6th man of the year ng NBA. Ika nga ni Joe Cronin, ang general manager ng Portland Trail Blazers, gusto niyang masali si Brogdon at maging parte ng kanilang kupunan kung saan makakapagbigay ito ng veteran leadership at maraming kayang gawin ito sa loob ng court. Tama rin naman, kasi napakabata ng roster ng Portland Trail Blazers. Kung di nagagawa ng trade ng Blazers, ito ang kanilang magiging lineup sa paparating na season. Siyempre, hindi mawawala ang mga paano kung ganyan, paano kung ganito. Kahit yung ibang team naman, meron ng mga ganyang usap-usapan. Una ay dapat mapanatiling injury-free sina Brogdon at Williams. Sina Scoot Henderson at Shadon Sharp ay dapat ma-develop ng mabilis at maging halimaw sa depensa si DeAndre Ayton. Kung mangyayari ang lahat ng yan, malay mo't makasali pa sila sa play-in tournament pagdating ng Abril sa susunod na taon. Kaya't hanggang dito na lang muna mga kuys. Please like and subscribe. Ito ang More Than a Game.